Inaasahang mapapasigla pang lalo ang hilig ng mga bikers sa Metro Manila. Ito'y matapos na muling maglagay ng karagdagang bike lanes ang MMDA sa dalawa pang pangunahing lansangan sa Kamaynilaan. Ang ulat mula kay George Bandola. Ikatlong bicycle lane sa Metro Manila. Umaasang MMDA na dadami pa ang bilang nito at susuportang local government units. Nauna nang inilunsad ang bike lane sa Marcos Highway at Roas Boulevard. Kasunod na ang EDSA. Nasa bangketa tayo siguro dito hindi na kailangan lagyan ng railings, basta nandun lang sila sa bike lane. So, medyo safe naman. Basta may proper headgear, tsaka nasa condition din yung biker. Oo, bago yan, pakiisa po sa bike. Makulilit pa yung pinaka-proper gear? Hindi pa sa ngayon, hindi pa siguro sa ngayon. Kailangan i-promote muna natin, pero we advise them to wear a headgear. Sa Commonwealth Avenue, ang ikatlong bike lane may habang 2.9 kilometers mula sa papasok ng UP hanggang Tandang Sora. Pahahabain pa raw ito hanggang Batasan Complex para mahikayat ang mga congressman na magbisikleta. Dito sa Commonwealth, wala namang problema kasi yung standard na international standard ng sidewalk, talagang malapad yung sidewalk as required by Secretary Singson. So yung portion nun, ginawa natin bike lane. So far, wala namang obstruction. Ang nagiging obstruction yung puno, ba't naman natin puputulin yung puno? Okay lang yung puno doon. Sinamahan sina Tolentino at Bautista ng ilan pa mga biker at advocacy groups. We hope that we will see more bike lanes here in Metro Manila. We know that MMDA is launching a lot of bike lanes and hopefully it can be all integrated to make our city more livable and we will have cleaner air. Samantala, maglalagay ng mga loudspeakers ang MMDA sa mga hangganan ng EDSA para alalayan ng mga kababayan nating may kapansanan. Yung PWD na rin, malaking chance nito kasi lalong-lalo na yung mga kababayan natin tumatawid na walang nag-aakay sa kanila na may kapansanan, yun ang medyo delikado. Ilan lamang ito sa mga mahalagang ginagawa ngayon ng Metro Manila Development Authority para mapaunlad pang lalo ang pamumuhay sa Metro Manila. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola.